reading will be taken from the Gospel according to Luke, chapter 22, verses 24 to 30. Also, a dispute arose among them as to which of them was considered to be greatest. Jesus said to them, "The kings of the Gentiles lord it over them, and those who exercise authority over them call themselves benefactors. But you are not to be like that. Instead, the greatest among you should be like the youngest, and the one who rules like the one who serves. For who is greater, the one who is at the table or the one who serves? Is it not the one who is at the table? But I am among you as one who serves. You are those who have stood by me in my trials, and I confer on you a kingdom, just as my Father conferred one on me, so that you may eat and drink at my table in my kingdom, and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel." Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Brothers and sisters, ito po ang ating mabuting balita buhat sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kumusta na kayo? Totoo? Okay, sige. Tayo'y makinig ng mga katanungan. Opo muna tayo. Sandali. At buhat ngayong gabi, kung kayo po ay may katanungang dapat bigyang liwanag, magpatala kayo, at kung kayo naman nahihiya, sumulat kayo sa akin ng isang pahina lang, huwag yung mahaba masyado. At kung kayo naman ay may biyayang tinanggap sa Panginoon, ganun din, sapagkat babalikan natin yung dako kung saan nung mga nakaraang taon, ako po'y tumutunghay ng liham, isang patuto at isang may problema, upang ipagpatuloy natin ang pinasimulan ng Panginoon na tayo ay bigyan ng liwanag, sapagkat mukha yatang lumalabo ng ating panahon. Sapat balita ko, ako po ay na-interview kanina ng isang television. Ito po ay lalabas na Sabado tungkol sa divorce, pinag-uusapan. At balita, mukha yatang nakararami ang pumapayag makipag-divorce, na magkaroon ng divorce law sa ating bansa. Yan po ay palatandaan ng kasamaan umiiral. Kaya't loobin naman ng Panginoon na tayong nakarinig ng mabuting balita ay hindi sasangayon sa ganyang mga pangsamantalang solusyon sa problemang hindi nararapat. Totoo, maraming problema darating, supalit wika ko, hindi yan ang solusyon, sapagkat yung problema hindi mabibigyan ng solusyon ng pangalawang problema. Sapagkat kapag binuksan natin ang bagay na yan, abay, basta dadampot na lang ang lalaki ng asawa, mapapangasawa, pagkatapos diborsyo dito, diborsyo doon. So ang ating lipunan ay hindi magiging maganda kagaya nangyayari sa ibang bansa. Sapagkat sabi nag-interview sa akin, ang katwiran na niya mapropone sa diborsyo ay nangyayari sa ibang bansa. Gagayahin ba natin gagayahin ang kasamaan ng ibang bansa? Ang sabi sa banal na aklat, sabi sa Matthew 24, lalaganap daw ang kasamaan sa mga huling araw. Maraming manlalamig sa pananampalataya at mawawala ng pag-ibig. At yan na nga po ang direksyon niyang diborsyong yan. Nag-asawang tao hindi dahil sa pag-ibig ng Diyos, kundi dahil sa isang convenience. Yan ang nakakatakot. Kaya subalit sabi ng Panginoon, yaon lamang mananatili sa aking tapat ang siyang maliligtas. Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos. Okay? Babahay ko siyang liham nung kinukwento ko sa inyong galit na galit sa akin ito ang kanyang liham. Wika niya, "Dear Brother Mike, I want to confess to you my true feeling regarding my anger to your capacity as developer of multinational village in Parañaque, which you abandoned, I believe, for the past 18 years. I've been staying here for that long with anger and frustration regarding the vicinity of the place where I'm living in. My dream home since my childhood was a very private place. As of today, I can't invite friends, relatives, and associates to come over. Just in our entrance, I felt bad and miserable about the village. At present, our status in the village is we are open to crime such as robbery. I was a victim of such crime that I almost died.
drugs, and other similar crimes. Squatters are resort to the eyes. It is not a pleasant sight because as of today, we have no perimeter fence. The area is open to public and chop-chop houses. The homeowner association has no funds to support the projects. I am now staying at Lot 30, Block 7, Jerusalem Street, which I called EDSA because there are a lot of buses, tricycles, jeepneys, and other public utility passing on in front of my house. One day, I approached one of the truck drivers and told him to slow down, but he responded negatively that it scared me to death. Sabi niya, gusto mo, batuhin ko pa ang bahay mo, ang supla-suplada mo. Ayun, suplada pala kasi. The worst I did to show my vengeance every time I saw you on TV praying for the El Shaddai group, I closed the TV not respecting your prayers. I thought you are doing just like that to gain sympathy in money, just like what you did to us. You did not fulfill your promise to us that this village will be one of the most beautiful in the metropolis. That was the reason why I bought this lot built from my blood-sweat money. One time, I was passing by at the back of your building where you hold your prayer rally at Queensway Building at Amorsolo Street, Makati, which is adjacent to my office. Every day I passed by that street 14 years. To show my anger and disappointment to you, I kept on blowing my horn. Bosina ako ng bosina. I knew you didn't ever bother to listen. And coincidentally, I was with the new board of multinational village with the invitation of the new president of the homeowners last March 4. I am sitting in front of you. I voluntarily expressed my feelings. I let you feel I'm fuming mad. What I said, galit na galit ako sa iyo, Brother Mike, dahil sa EDSA na ang tawag ko sa street na tinitirhan ko. What you did was, you just smiled and laughed at me. And I guess you have forgiven me already. In my back, I heard a voice from the Holy Spirit saying to me to forgive you. Instantly, I forgave you. And you blessed me with all that. I can still remember and will never forget what you've said very clearly. Touching my head, you said, all you are asking from God will be given unto you. When I went home, I believed that I have forgiven you from my heart, and all was forgotten. All of a sudden, I asked for an appointment with you last Monday, March 8. That Monday, we shared total forgiveness and we have a mutual understanding of God's grace and blessings. Now, I understand that forgiving is a divine thing to do. Makes me younger too, like you. Hallelujah. Purihin natin Panginoon. Purihin ang Diyos. After that, I felt so light that it seems all my burdens were lifted up, especially when you give me your blessings and my heart was healed. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Thank you, Brother Mike, for giving me a new lease on life. My mind is free of doubts and worries, and that I always talk about you and share my experience with you with my friends and relatives. That Dito also wanted me to accompany them to your office so that Dito will experience the feeling I have when I meet you. May His divine providence shower you always with blessings and godliness. God be with you always. Very truly yours, Mercedes Boswego. Ito po ang aking mga supplier dyan sa ano. Kasi noon, siyang galit na galit sa akin, di niya nakikita yung kagandahan ng kanyang paligid. Kasi pag galit ka, di makikita yung kagandahan ng paligid mo. Kaya nang mawala yung galit niya, maganda na ang paningin niya. Pati sabi niya sa akin, nung Lunes, totoo pala, alam mo, ang tingin ko sa iyo noon sa television, ako'y galit sa iyo, mukha kang demonyo. Pero anya ngayon, totoo palang biro mo, guwapo at bata ka pa. Ganyan. Hallelujah. Now, kasi ito, galit din sa akin ang aking may bahay nang iniwanan ko ang aking real estate business eh. Dahil nga dito sa gawain ng Panginoon. Alam mo kasi, ang pagninegosyo, tatandaan nyo, yan ay pangsamantala. Hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon eh. Marami ngayon ang Panginoon ay yung negosyo, kaya maraming problema ngayon sa negosyo. Amen? Marami ngayon, Panginoon ay yung hanap buhay at kung anong bagay na material, temporal. Kailangan natin yan, pero wag natin Panginoonin. Kailangan yan ay gamit lang natin sa ating pagsamba sa ating Diyos. Amen ba? Purihin natin Panginoon. Purihin ng Diyos.
So gumaling ang kanyang karamdaman sa puso. Nagkaroon siyang karamdaman sa puso ng mahabang panahon. Inaaliw-aliw niya ang sarili niya doon sa lunita. Hindi masumpungan doon sapagkat yung galit niya nasa akin. Kaya ako sa akin magagalit, ha? Well, anyway, totoong ang lahat ng bagay ay may takdang panahon. So, balit ang pinakamagandang magagawa ng tao sa ating buhay ngayon ay ang pakawalan ng lahat na galit at pot sa ating kapwa. Narinig niyo yun? Kapag yan ay ating napakawalan, tayo ay lalaya. Tayo unang magbe-benefit yan eh. Yung nagpapatawad at saka yung nakakalimot sa mga sama ng loob. Yun ang unang tumatanggap ng biyaya galing sa Panginoon. At yan ang dapat natin pakamithiin. Hindi sa atin may bibigay ni Ninuman yan eh. Ang susi niya nasa atin. Remember this always, life is what you make it. Ang buhay ay ayon sa pinipili niyong kalagayan. Kung gusto niyo magtanim sa mananloob habang panahon, dadala niyo sa dibdib mo, matagal yan, nakaramdaman. Subalit kung gusto niyo naman ng masayang pamumuhay, mabuti at maayos, masaya at matagumpay, limutin niyo na ang lahat ng nakaraan, patawarin at nagkakasala, lumaya tayo sa sama ng loob. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Siya ang magandang patotoo. That's a living testimony. Kaya nang kinukwento ko niya sa akin, sabi ko, gustong-gusto ko yung magalit sa akin na magbibigay ng patotoo. At sabi niya, siya daw magpapatotoo rin sa harapan niyo pagdating ng panahon na malakas na ang loob niya. Makikita niyo dito, batang-bata na siya. Isang liham na ito humingi ng payo. Dear Brother Mike, puri ng Panginoon, sumulat po ako sa inyo sa dahilan na ako po ngayon ay naguguluhan ang isip at napakabigat ng aking kalooban. Nawa po ay mabasa ninyo itong sulat ko at mapakinggan ko ang inyong payo. Bago po ako nag-join ng El Shaddai Ministry, ako po ay nabubuhay na makasalanan sapagkat ang aking atensyon ay nakatuon sa aking kapwa babae. Ayan, in other words, I never thought I could love a man. Anyway, by constant hearing and listening to your healing messages, I was enlightened to the truth. And in 1994, I was set free when I accepted Jesus in my heart, in life, and my everything I did. I prayed for the will of the Lord. Pinatutuo ko na ito, Brother Mike. I have repented and have changed in 1995 when in our fellowship here at Rizal Baseball Stadium, you led us to a prayer and said to ask for a husband. Sinabi nyo na yung mga walang asawa at gusto magkaroon ay itaas natin sa Panginoon at isulat sa prayer request ang eksaktong gusto. Although you said to describe the person, I could not think of any physical description. That's why I wrote in my prayer request, ibigay niya sa akin ang isang lalaking walang kahit anong bisyo. Hindi naninigarilyo, hindi umiinom, hindi mahilig sa babae, hindi mabarkada, at if possible, isang doktor. Ba? Brother Mike, the Lord really answered my prayer to the letter, and He gave me that somebody here I met at El Shaddai. We were married in 1996 and you were our principal sponsor. Ninong pa ako. Though you sent a proxy cause you were out of the country at the time. Anyway, ang problema ko po ngayon ay kung paano namin aayusin ang aming pagsasama. Ayan. Hindi naman po kami laging nag-aaway dahil sa as much as possible ay ayoko din maging nager. So I just keep quiet for as long as kaya ko sapagkat masakit din ako magsalita. Nakakahiya man sabihin, ang problema ko po ngayon ay sa loob na ng 3 taon namin na pagiging mag-asawa. Wala po akong natatanggap na financial share from my husband. Ang ikinasasama pa ng loob ko ay pareho kaming umaattend ng gawain, subalit ang mga aral na naririnig namin sa inyo
regarding sa mag-asawa seem to fall on deaf ears. I never ask anything from my husband dahil gusto ko siyang magkusa sa kanyang obligasyon. He often tells me wala siyang pasyente sa clinic, but one time I happened to see his planner with list of patients with corresponding payments or amounts. So nasaktan po ako sa kanyang pagsisinungaling. Pareho po kaming may trabaho, and I don't want him to feel insecure about my income, but then he seemed to just depend on me in all our expenses. Ang isa ko po pong kinakasama ng loob ay tuwing magkakasama kami, especially in public, ay pinag-aawayan namin ang pagiging malambing ko sa kanya. Kahit nasa bahay kami, ayaw niya na nakadikit ako dahil naiinitan daw siya. Hallelujah. Siguro tataunin mong malamig ang air condition. Dahil sa lumaki po ako na sweet sa isa't isa ang parents ko. Nasasaktan ako tuwing nagagalit ang asawa ko sa pagiging sweet ko sa kanya. Sometimes I can't help but wonder if my husband really loves me, although he always tells me he does whenever I ask him. Iba ang nararamdaman ko, Brother Mike. And lastly, tama po ba kung sa araw-araw ay bago umuwi sa bahay ang husband ko, sa parents niya muna siya tumutuloy at nagpapalipas ng oras. Dumadating siya sa amin na late na for dinner dahil nagpapalipas daw siya ng traffic sa parents-in-laws ko. And kahit na ilang ulit ko i-remind siya sa sinasabi ng Bible at inuulit din dito sa ating gawain, hindi niya talaga magawa. Kahit tuloy gusto ko na maging close sa kanila dahil mabait naman ang in-laws ko, kapag weekends, hindi na kami napupunta doon dahil araw-araw naman siya nandoon. So I feel pag weekend, we should spend time thereafter. Brother Mike, I've been so thankful to the Lord for giving me my husband in spite of these negative attitudes. I don't want to lose him. I'm just afraid how long could I sustain my feelings for him. For I don't want to wake up one morning no longer feeling the same love I have for him. I know these problems are just petty compared to what others are experiencing, but sometimes sa mga newlyweds like me, this is a big issue. In sa dami ng naghihiwalay at with the impending threat of divorce here in our country, I pray na maraming marriages ang maligtas. I really hope you could help us and pray for us too. I already had 2 miscarriages and I thought we were not blessed with a baby because of these problems. Possible ba, Brother Mike, na ganun? Gusto ko na talagang magkaanak, subalit baka hindi pa namin kaya na magkaroon ng anak dahil dito sa nangyayari sa aming pagsasama. I pray that the Lord will grant us a child. Please pray for us too. Thank you so much. Please don't mention my name. Ayan. Huwag natin mention ang kanyang pangalan. Now, brothers and sisters, these are the signs of the times. Minsan ayaw kong tatalakayin yung mga palatandaan, but I suspect it is there. Nariyan na. And isa sa mga palatandaan ng mga huling panahon, di lang natin alam kung kailan yan. O kailan niwalang sa year 2000 na yan. Walang nakakaalam dyan. What is important is we are prepared all the time. Handa tayo. Isa sa mga palatandaan ng huling panahon ay ang gawain ito. Narinig niyo yan? Ang gawain ito, lingid sa ating kalaman, ay umusbong kahit sa sulok ng daigdig, di ko pa nararating. Tinatanggap ko ang mga liham galing na sa mga obispo. And because sa mga huling araw, ibubuhos din ng Panginoon ang kanyang Espiritu. And I always pray and hope na tayong nakarinig ng mabuting balita dito sa impilang DWXI ay tanggapin ang pagdating ng Espiritu ng Panginoon sa buhay natin.
Amen? Sapagkat maliban na tanggapin natin, walang mangyayari sa atin. Sapagkat ang ating kalaban ay hindi po tao. Spiritual na labanan ito. And we are the battleground. Tayo. Ngayon, dinadalangin ko na kayong dumadalo dito sa Baseball Stadium at sa ating lingguhang gawain ay tunay na kasihan ng Espiritu ng Panginoon. Kayo ba'y naroroon sa Luneta nung Sabado? Sinang naroroon sa kamay? Kayo ba'y naniniwalang ibinuhos ng Panginoon muli ang kanyang Espiritu sa atin? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Ngayon, sa manangyayaring sa ating paligid, walang makapagtitiis, walang makapagtityaga, at walang magtatagumpay sa kasamaan, malibang ang Espiritu ng Diyos ay sumaatin. Iyan ang tinitiya ko sa inyo. Wala tayong laban dyan. Hindi pwedeng gamitin natin dyan ang ating yaman, hindi natin pwedeng gamitin natin koneksyon, hindi pwedeng gamitin natin ang batas. Walang magagawang mga batas na yan para baguhin ang kalagayan ng tao. Lalong lalala lang sa mga batas na yan ang kalagayan ng tao. Sapagkat marami ang hindi nakakaalam, nakakikilala ng kanyang sarili. Sa totoo lang, marami ang patay ngayon na lumalakad. Di alam ang gagawin sa problema. Sapagkat spiritual ang labanan. Tatandaan nyo, ang bunga ng kasalanan ay kamatayang spiritual. Maraming taong buhay sa physical, patay spiritual. Kaya anuman ang ating gawin sa buhay, magpalipat-lipat ka ng asawa, magdubli-dubli ka ng asawa o hindi ka mag-asawa, maliban ang Espiritu Santo ay tanggapin mo sa buhay mo, hindi mo maunawaan ang hiwaga ng buhay. Narinig niyo yon? Subalit tandaan niyo ito. Sabi sa Biblia, sa 2 Timoteo, kuno sa 1 Timothy kung nakakamali, sa taong nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo nating Panginoon, sa mga taong tumanggap ng mabuting balita, nanalig at nanampalataya, nagsisi ng kanyang mga kasalanan, tinanggap ang Panginoong Kristo, ang taong ito ay bibigyan ng Espiritong makapangyarihan. Amen? Espiritong makapangyarihan. Sabi niya, for God did not give us a spirit of timidity, but a spirit of power, of love, and of self-discipline. Ito ang tatlong katangian na kailangan ng tao, hindi batas. May 10 utos ang Diyos. Ang 10 utos ng Diyos ay hindi yang ginawa para sa mga taong matuwid. Narinig niyan? Ang mga batas ay ginagawa para sa mga taong baluktot. Amen? Subalit, maging yung batas ng Diyos, ang 10 utos ng Diyos ay hindi na ituwid yung mga taong baluktot. Kaya ngayon, ang Diyos ay gumawa ng paraan. Sa kadikalaan ng kanyang pagmamahal sa taong kanyang nilikha na nagkaligaw-ligaw, at nakita ng Panginoon na hindi maaring maitwid ng 10 utos o batas. Kahit ang parusa ay kamatayan, tingnan mo ngayon, kita mo, may binitay na sa atin eh. Diba? Marami pa rin gumagawa, ano? Marami pa rin gumagawa. So, ang ginawa ng Panginoon, nag-alay ng isang sakripisyo para mabayaran yung lahat ng ating pagkakasala. At ang sakripisyo niyan ay walang iba, kundi ang buhay ng ating tagapagligtas ni Kristo Jesus nating Panginoon. Amen? Na bagamat siya ay Diyos, totoong Diyos, iniwan niya ang kapangyarihan ng pagiging Diyos. Iniwan niya at hinubad niya ang katangian ng pagiging Diyos. At siya ay nagkatawang tao, naging tulad natin. Kagaya natin. Nabuhay sa piling natin. Subalit ang pagkakaiba, dito kay Kristo, tinukso, inapi, kinutya, pinarusahan. Lahat-lahat na dinaraan natin, dinaanan niya. Isa lang ang hindi natin nagagaya sa Kanya. Ni minsan, hindi siya nadaig ng tukso. Narinig niyo? Ni minsan, hindi siya nadaig ng tukso. Hanggang sa huling sandali, doon sa cross,
napagtagumpayan niya ang tukso dahil sumasa kanya ang makapangyarihang Espiritu ng Diyos. Narinig niyo? So iyan din ang ating kailangan. At sa dakilang pag-ibig ni Kristo, di tayo niiwan nag-iisa. Ang wika niya doon sa mga alagad, di ko iiwang nangungulila. Padadala ko sa inyo ang Espiritong ibinigay sa akin ng Ama, na muli niyang ipinagkatiwala sa Diyos. Bago siya nalagutan ng hininga, ano bang isinigaw niya? Ipinagkatiwala niya ang kanyang Espiritu. Ang Espiritu makapangyarihan upang muling ibigay ng Diyos sa lahat ng taong sa Kanya'y mananalig at mananampalataya. Amen? So, kapag tinanggap natin ang mabuting balita, nanalig at nanampalataya, tayo nagsisi, tatatakan tayo ng Panginoon ng pag-aari. Tatatakan tayo ng Panginoon ng pag-aari. Ang tatak ng pag-aari niyang pagiging mga anak ng Diyos, walang iba, ang Espiritu ng Diyos. Amen? Kaya ang Espiritu ng Diyos ang siyang nagbibigay sa atin ngayon ng kapangyarihang mapagtagumpayan natin ang lahat na pangtutok sa panlilinlang sa ating buhay. Yan ang tinutukoy na kapangyarihan. Kapangyarihan mapaglabanan natin ang lahat ng uri ng kasamaan sa ating paligid. Ano mang mangyari sa ating paligid, kapag ang Espiritu ng Panginoon naghari sa atin, lahat yan ay ating mapagtatagumpayan. And tinatawag na, we will be successful. But brothers and sisters, success in the world's term ay iba. Ang tagumpay at kadakilaan. Lahat na tao ay may hangaring magtagumpay at maging dakila. Amen? Subalit, mapalad tayong lahat ngayong gabi. Naniwala kayo? Kayong lahat na nagtiyagang pumunta dito sa Rizal Football Stadium ay tuturing na mapalad ng Panginoon. Sapagkat ngayong gabi, ihahayag sa atin ng Espiritu ng Panginoon kung sino ang tunay na magtatagumpay at kung sino ang tunay na dakila sa paningin ng Diyos. Ano gusto niyo? Dakilain ng tao o dakilain ng Diyos? Sinong gusto dakilain ng Diyos? Ay salamat, purihin natin ang Panginoon. Purihin ng Diyos. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang kaunting aking nalalaman. Ako kasi unti-unti lang yan. Pero alam nyo, yung kaunting nalalaman, pagaling sa Panginoon yan, palalaguin niya yan. At yan ang gagabay sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. Amen? Sinong gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan? Okay, makinig kayo dito sa aking babahagi sa inyo. Tatandaan nyo ito, ha? Ang mga paghihirap na ating dinaranas ngayon ay pangsamantala. Lahat yan may katapusan. Sa sandaling tayo ay tumigil ng paghinga at ipinikit ang ating dalawang mata, may takdang panahon yan. Di natin alam, di ba? Whether you like it or not, darating tayo roon. Pero huwag kayong mag-alala. Huwag kayong matatakot sapagkat lahat nanalig at nampalataya kay Kristo bilang pagtapagligtas at tinanggap si Jesus sa kanyang puso at tumalikod sa kanilang makasalanan. Ang kapalit ng ating pangsamantalang paghihirap at pagtitiis ay buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos. Amen? Sapagkat huwag tayong maniwala doon sa nagsabi, basta't manalig ka lang, ligtas ka na. Di totoo yun. Ito yun, sapagkat yung totoong niligtas na nanalig, may bunga. May bunga. Yung kaligtasan natin, may nakikitang bunga ngayon sa buhay ngayon. Amen? Malaking palatandaan yan. Ngayon, ang isang palatandaan ng taong tagumpay at dakila ay nabanggit ko hagya doon sa nakaraang aral doon sa araw ng Sabado. Ito po ay nasumpang ko sa aklat ni Daniel, Kabanatang 6, Talatang 16. Dahil dito, iniutos ni Haring Dario na ihagis si Daniel sa kulungan ng mga leyon. Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. Narinig yun? Paulitin ko, ha? Ngunit sinabi niya rito, naway iligtas ka ng Diyos na pinaglilingkuran mo ng buong katapatan. In English, it says, the king said to Daniel,
May your God whom you serve continually rescue you. Then on verse 19 to 20, at the light of dawn, the king got up and hurried to the lion's den. When he came near the den, he called to Daniel in an anguished voice and said, Daniel, servant of the living God, has your God whom you serve continually been able to rescue you from the lions? Si Daniel, na hinirang ng Panginoon at piniling maglingkod sa Panginoon, dumaan sa matinding pagsubok. Matitindi. Sapagkat siya po ay kinainggitan nung kanya makasamahan dahil sa kanyang malinis na paglilingkod sa hari at dahil sa kanyang matapat na pananalig at pananampalataya. Corrupt na yung lahat. Lahat tumatanggap ng lagay. Si Daniel na lang ang hindi tumatanggap. Kaya pinagkainggitan nung pinagkasunduan nung lahat ng mga nanungkulan na si Daniel ay gawan ng istorya upang siya ay tanggalin ng hari. So wala silang makitang diferensya kay Daniel maliban sa kanyang pananampalataya. Kaya ngayon, binalak na lang nilang sirain yung kanyang pananampalataya sa pamamagitan ng isang nilagdaang dekreto ng hari na ipagbawal yung pananalangin sa Diyos sa loob ng 30 araw. So ang ginawa ni Daniel, di siya nabahala. Hindi siya natakot. Nang parusa noon ay ihuhulog sa kulungan ng mga leon na gutom na kumakain ng tao. Subalit, pinatunayan ni Daniel at alam ni Haring Dario na pinagpala ang kanyang kaharian dahil dito kay Daniel sapagkat sinasamahan ng Diyos. Tatandaan niyo ang ating Diyos ay hindi lamang interesado sa ating kaluluwa. Interesado ang Diyos sa aking isusuot. Interesado ang Diyos sa inyong pamasahe. Interesado ang Diyos sa inyong abot ang pagkain sa bahay niyo. Amen? At interesado ang Diyos na baguhin ang misteryo kung ang misteryo ay sira. Naniwala yon? At interesado ang Panginoon na bigyan ka ng asawa kung wala kang asawa. Amen? Basta lahat interesado ang Panginoon sa atin. Ha? Sabi nga sa Biblia, He can supply all our needs. Lahat ng ating kailangan. Ganyan ang ating Diyos. Pag tayo ay nanatiling tapat sa Kanya. So ang katapatan ay hindi yung orong solong. Si Daniel, naglingkod sa Panginoon, sa ating Diyos, anuman ang kalagayan sa kanyang paligid. Ha? Hindi sumang-ayon doon sa ginagawa ng kanyang mga nakikita sa paligid. Hindi sinasabing, total ginagawa naman nila yun eh. Ha? Gagawin ko rin. Nakapila nga yung isang kasister ko doon sa loto, pipila rin ako. Amen? Nag-divorce nga yung isang kasister ko, magdi-divorce din ako. Si Daniel, hindi. Tumayo siya sa salita ng Diyos. Continually. Naintindihan ba ibig sabihin ng continually? Ha? Tuloy. Walang orong. Ha? Walang kaliwa. Walang kanan. Tuloy. Karamihan sa atin dito, minsan mainit lang sa primero. No? Parang yung bagong kasal. Ha? Ganyan eh. Unang masumpungan natin ang Panginoon. Talaga naman, ha? At nahat tayo. Amen? Nananaginip pa. Subalit pakaraan ng ilang buwan, hindi answered prayer, tudas na. Amen? Ang hinahanap na katapatan ng Diyos ay ang paglilingkod sa Kanya at paninindigan sa Kanyang salita anumang mangyari. Brothers and sisters, laging ating inaawit, anumang mangyari, maglilingkod. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Naunaman nyo ba yung ating, alam mo yung mga kantang awit natin yan? Yan ay panalangin. Amen? A prayer prayed twice. They are all inspired songs. Tingnan nyo. Ano mang mangyari, sabi natin, ano mang mangyari, nais mo'y gagawin. In other words, for example, sa mag-asawa, ano ba ang nais ng Diyos sa mag-asawa? Maayos na pamumuhay. Sabi sa mag-asawa, ikaw lalaki, mamahalin mo ang babae. Ikaw naman babae, paglilingkuran mo at susundin si lalaki. Nasusundan niyo ba yon? Yeah. Alam mo, minsan, maraming sasabi sa akin, Brother Mike, madaling sabihin, mahirap gawin. Ayan. Alam nyo kasi, ganito yan eh.
Pag tayo ay nagpasakop sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Nakita niyo yun? Pag tayo ay totoong nanalig ng palataya at nagpasakop sa Panginoon, walang mahirap na utos ang Diyos. Sapagkat kapag inutos niya, sasamahan tayo. Amen? Magagawa natin yan. For example, sabi niya, mahalin mo ang kaaway. Mahirap pagmahal ng kaaway sa tulang, ano? Niwala kayo? Hindi magagawa yan ng taong hindi kasama ang Diyos. Ang magmahal sa kaaway. Yung magpatawad sa kaaway, hindi magagawa ng tao yan nang hindi kasama ang Diyos. Kaya dyan natin matatandaan yung mga taong kaisa ni Kristo. Ha? Iyan ang unang sukatan ng totoong born again. Kaya okay naniniwala sa sabing kami mga born again lang. Mga born again, unang-una nang naghahatol. Narinig niyo yun? Una-una nang naninirampore. Ano ba yun? How can you reconcile that? Ha? Si Kristo ay hindi nanirampore. Amen? Nag-alay pa nga ng kanyang sarili, alang-alang dun sa mga kasalanan. Amen? Narinig niyo yun? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So, ang tao lamang kaisa ni Kristo ang makagagawa nitong utos ng Diyos. Amen? Kaya sa ating ibinibigay yung kanyang Espiritu upang yung di natin nagagawa nung unang wala sa atin Espiritu ng Panginoon, magawa na natin ngayon. Amen? Anong sabi ni San Pablo Apostol? Number 1 niya na makasalanan. Persecutor mga Christians yan. Kriminal. Inamin niya, the worst of sinners siya. Subalit, ibinuo sa kanya ang sobrang habag ng Panginoon nang siya ay tawagin. See? Kaya tingnan nyo, natutuhan niyang magmahal sa mga kaaway dahil sa kapangyarihan ng Espiritong ibinuhos kay Pablo Apostol. Amen? Kasundan niya yan? Hindi lang kasi dito, tingnan niya, bato-bato sa langit, ang tataman, huwag magagalit, ha? Kapag dito ay amen tayo ng amen. Palakpak tayo ng palakpak. Amen? Sayaw tayo ng sayaw. Ha? Awit tayo ng awit. Pero pagdating sa bahay, sampal dito, sampal doon. Amen? Mura dito, mura doon. Baliwala yung ating mga amen na yan. Amen? Kailangan yan ay samahan natin. Ang taglay nating iuwi, 3 bangay. Una, kapangyarihan. Sino ang gusto ng kapangyarihan? Hallelujah, kasi sa kapangyarihan eh. Kapangyarihan, sipain ng asawa. Hindi yun, hindi yun. Kapangyarihang mapagtagumpayan ang lahat na tukso sa buhay. Kapangyarihang maiwan natin ang lumang buhay. Kapangyarihang mamahal natin yung di natin namamahal. Kapangyarihang magpatawad sa dapat patawarin. Kapangyarihang bunutin sa ating puso yung mga sama ng loob itinanim natin ng mahabang panahon. Amen? So, power. Then, love. Love. At yung pangatlo doon, self-discipline. Ayan. Or self-control. See? Kaya kailangan taglayin natin yon sapagkat, kung si Kristo'y tinukso, tayo ay tutoksuhin din. Amen? Kung si Kristo'y nilait, tayo'y lalaitin din. Kahit gumagawa na tayo ng mabuti, ang tingin ng mundo, masama pa rin tayo. Hayaan nyo sila kung gano'n tingin, kasi mga bulag yun eh. Yung bulag, walang nakikitang kabutihan. Pero yung binuksan na ang paningin ng Diyos, walang nakikitang kasamaan. Amen. Ang lahat ay nakikita kabutihan at kagandahan. Kaya ang tingin natin sa ating paligid ay maganda. Amen. Ang tingin naman sa atin ng Panginoon ay maganda rin. Amen. So yan ang unang sukatan sa tunay na gusto nyong dakilain ng Diyos. Kapag tayo dinakilala ng Diyos, dadakilain din tayo ng tao. Amen? Kasi iba na eh. Sabi mo iba eh. Sabi sa tabi mo. Anong babae? Iba eh, di ba? Kayo ba dyan nag-iiba rin? Aywan ko, di ko nakakasiguro. Ayun, iba yun. Ano kahiwalay eh. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay.
Ang unang sukatan ng tagumpay at kadakilaan sa paningin ng Diyos ay yung katapatan. Amen. Katapatan. Kahit na tayo ay nililinlang na, kahit tayo ay sinasalbahin na, kahit tayo ay inuunsi na, tapat pa rin tayo sa ating paglilingkod. Kung tayo asawa, kahit tayo ay hindi na pinapansin, kahit na nag-iintriga yung asawa mo ng sweldo niya, basta paglingkuran mo yung, gampanan mo yung tungkulin mo ayon sa salita ng Diyos, kasama mo ang Diyos. Amen? Kasama mo ang Diyos. Amen? Kaya lang, ganito yun. Mahiro naman taong talagang ginagampanan yung aral ng Diyos, pero nagngingit-ngit. Sasabihin na, naku, kung hindi lang sa Diyos. Naku, kung hindi lang sa Panginoon. Hindi pwede. Kailangan gampanan natin yun ng maluwag sa ating kalooban. Ano mang mangyari, ano mang sabihin ang ating paligid, sabihin man tayong martir, mayroon naman tayong gantimpala sa itaas. Amen? Pero, huwag ka, hindi lang doon sa kalawang tayo maggantimpala. Si Daniel, dito pa sa lupa, ginantimpalaan na. O hindi pa malaking gantimpala yun na kahit na ang gulo ng paligid, masaya tayo. Masigla tayo. May kapayapaan tayong hindi nayayanig. Amen? Sino sa inyo may kapayapaan hindi nayayanig? Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Pero ganito naman yun. Doon sa sagot doon sa katanungan na nagliham na binasa ko, ang sagot doon ay ganito Kailangan paalalahanan natin yung ating katapat ng kanyang tungkulin. Amen? Kahit ikaw may kinikita na, huwag ka magyabang. Basta sabihin mo sa kanya, iba yung aking kinikita. Amen? Iba yung tungkulin mong magbuhay ng pamilya para pagpalain ka. Amen? So, para maayos kasi, pag walang nagpapaalala, minsan relax talaga ang isang tao. Sa magandang paraan, sabihin mo lang, sabihin mo sa kanya, alam mo, Han, hahandugan kita. Kahit mo ko hindi iniintrigahan ng hanap buhay. Pero sana mas maigi kung mag-iintriga ka. Amen? Pag hindi siya nag-intriga, siyang intrigahan mo. Amen? Subukan mo intrigahan ng sweldo mo. Pag hindi naman niya na konsensya. Amen? Pag hindi na konsensya, ibig sabihin niya, patay. Patay. Kailangan nating ipanalangin yan para mabuhay. Tatandaan niyo ito. Walang matimtimang berhin na hindi nadadala sa panalangin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Sabi sa akin, sa kapatid natin, lumapit sa akin, Brother Mike, paano ito? Anong gagawin ko? Akala ko niya nagbago na. Pero na-discover ko, may bago na naman. Hallelujah. Akala ko niya nagbago na. Pero ma-discover ko, may bago na naman. Anong gagawin kako? Kako gagawin doon? Simple kako, patawarin. Pag humingi ng tawad, kako humingi ba ng tawad? Ay humingi naman niya ng tawad Kailan kayo siya magbabago? Kako lahat yan ay may katapusan. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Pangalawang sukatan ng tagumpay at kadakilaan sa paningin ng Diyos ay ang pamamaraan na ating sinusunod. Nakikinig ba kayo? Bibigyan ko kayo ng dalawang uri ng pamamaraan. Ang isang pamamaraan ng tao at pamamaraan ng Diyos. Ang mahalaga ay yung pamamaraan ng Diyos. Amen? Magkabaliktad yan. Magkabaliktad. Always opposite yan. Sa tao, ngipin sa ngipin. Kaya maraming postisong ngipin ngayon. Amen? Mata sa mata. Kaya maraming duling ngayon. Amen? Narinig niyo ba yan? Totoo yan. Pero sa Diyos, iba. Iba. Pag ikaw niya binato ng bato, sabi ng anong igaganti mo? Kaya mahal ang tinapay ngayon. Amen? Okay. Isigaw niyo pamamaraan.
Okay, ito yung pinag-usapan natin yung kadakilaan kasi nag-usap-usap yung mga alagad. Sabi niya, sino ka sa atin ang tatanghaling dakila? Alam mo, maraming taong gusto maging dakila, ano? Maging dakila. Eh sa paningin ng Diyos, iba ang yung tinutungkoy ng dakila. Okay, sundan natin ito. Sa pamamaraan ng tao, ang focus ay sariling kapangyarihan or independence or pagsasarili. See? Ganito ang direksyon ng tao. Para maging dakila, magtatrabaho ko, magsasarili ko, hindi ako aasa sa asawa ko, kayang-kaya ko ito. Di ba? Kaya may tinatawag na professional competition. Karoon ganyan. Yan. The center ng kadakilaan ng mundo na hiwalay sa Diyos ay sarili. Independence. Kalayaan ko yan. Kalayaan kong magtayo ng sarili kong gawain. Totoo yan. Kalayaan mo yan. Amen? Kalayaan kong humimalay sa asawa. Kalayaan kong magsarili ko. Yan. Kalayaan yan. Subalit, sa Diyos naman iba ang pamaraan. Sa pamaraan ng tao, ang focus ay sariling kapangyarihan or independence, pagsasarili. Sa pamaraan ng Diyos, hindi. Submission and obedience. Pagpapasakop at pagsunod. Narinig niyo yun? Pagpapasakop at pagsunod. Sa tao, ang tiniting nilang dakila, yung nag-uutos. Nag-uutos. Hindi yung inuutosan. Sa Diyos, iba. Ibang pinakita ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, sino sa tingin nyo ang dakila? Hindi ba niya yung hinahandaan at sinisilbihan sa pagkain? Iyan ang mundo. Subalitin nyo niya, ako dapat paghandaan nyo at pagsilbihan, di ba? Pero hindi. Ako ang naghahanda sa inyo at nagsisilbi sa inyo sapagkat ang dakila sa paningin ng Diyos ay yaong nagsisilbi. Narinig niyo ba yun? Yaong nagpapasakop at nagsisilbi. Now, Philippians chapter 2 verses 5 to 11 says, your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who being in every nature God, did not consider equally with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness. In being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on the cross. You see? Iyan ang ating Panginoon Kristo. Na bagamat Diyos, hindi inangkin ang katangian ng pagka-Diyos. Bagkus sinubad ang kanyang katingan upang siya'y makapaglingkod sa tao, makapantay ng tao. Iyan ang pamamaraan ng Diyos. Kaya dinakila ang Panginoon Kristo at binigyan ng pangalang makapangyarihan higit sa lahat. At lahat ay susuko, yuyuko, luluhod sa pangalan ni Jesus. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. So iyan ang unang pagkakaiba sa pamamaraan. Pamaraan ng tao para siyang ituring na dakila, siya ngayon ang commander-in-chief. Siya ngayon nag-uutos. Amen? Nasa sarili ang direksyon. Pero sa Panginoon, iba. Ibang kadakilaan niya. Yung nagpapakaliit sa mundo. Yung naglilingkod. Yung inuutos-utusan. Amen? Iyan ang dakila sa Panginoon. Kapag yung inuutosan ay nagpapasakop at sumusunod. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Kaya, pag sinabing tayo at nakatayo, naku, dakila sa Panginoon yan. Ayaw kayo. Kaya, nakapagtitiis tayo. Amen? Tuturuan ko kayo paano kayo makatagal ng pagtayo. Gusto niyo umupo kayo? Sino gusto umupo? Ayaw nila. Nagkakayan. Sige, mamaya-maya paupuin ko kayo. Yeah. Okay. Tuturuan ko kayo. Kaya ako, tinan niyo ako. Hindi ako basta nakatayo ng ganyan dito. Mamimintig ang tuhod ko. Kaya ako galaw ng galaw. Ayan. Ayan, yan. Tama yung gawain ganyan. Ayan. Ayan. Kukulang kayo ng television yan. Makikita sa television yan. Gaganyan-ganyan. Sasabihin ng mga tao, ginagawa ng mga taong yan. Pag kayo natanong, sabihin nyo, nagpapatulog kami ng bata.
Di ba? Pag nagpapatulong kayo ng bata, ganyan ang ganyan, no? Iyan ang para mga bata. Kaya sabi sa Panginoon, maliban na kayo makatulad sa mga bata, hindi kayo pag-aharian ng Diyos. Amen? Kaya tayo pinag-aharian eh. Para tayo mga bata eh. Kung tinuturuan tayo, para tayo mga batang tinuturuan, di ba? Iyan ang pag-aharian ng Diyos. Amen? Pangalawa, sa pamaraan ng tao, ang idinidiin ay kalayaan, karapatan, kung ano ang makaboboti sa sarili. Sa pamaraan naman ng Diyos, ang mahalaga ay ang pagganap ng tungkulin o responsibility. Nasundan niyo yun? Ang kadakilaan sa pamaraan ng mundo ay ang ini-insist niya yung kanyang kalayaan. Kalayaan ko ito, freedom ko ito. Diba? Freedom kong sumuway. Freedom kong kumontra dyan sa mga pinangangaral ni Bilarding yan. Diba? Wala naman nalalaman yan. Karapatan ko yan. Nasalungatin yan. Karapatan kong magsarili. Amen. Ito ang makabubuti sa akin. Hindi. Sa Diyos naman dinadakila niya yung nagpapahalaga ng kanyang tungkulin. Amen. Gaano mang kaliit ang kanyang tungkulin sapagkat tinawag siya ng Panginoon na maging tagasunod, sumusunod. Amen? Kahit na siya ay attorney pa, tinawag ka ng Panginoon para ikaw ay maging kolektor dyan ng mga basura. Patapos ng gawain. Hindi mo i-insist pagka-attorney mo, iniiwan mo na yung pagka-attorney. Amen? Sasabihin mo, ikaw attorney, diyan ka muna sa tabi. Ako mo yung maglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Alam, kahit doktor ka pa, ilagay ka sa ilalim ng isang lingkod ng Panginoon na walang pinag-aralan. Wala ka magagawa. Kung gusto mong dakilain ng Diyos, pasakop ka doon sa ibinigay sa iyo ng Panginoon na mamuno sa iyo. Amen? At gampanan mo ang iyong tungkulin. Ayan. Purihin natin ng malinaw ho ba? Ayan. Responsibility. Sa Panginoon, yung naninindigan sa tungkulin, hindi kung ano yung kalayaan niya. Sabihin ng babae, bakit? Kalayaan kong, karapatan ko yun na patulugin kita outside di Kulambo habang ako'y nagagalit. Hindi pwede yun sa Panginoon. Kahit ikaw galit, bago daw lumubog ang araw, magkasundo kayong dalawa, pare-pare ko yun nasa loob ng Kulambo. Amen? Amen? Bakit mahinang amen doon? Ayan. Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam mo, itong aral ng Diyos na ito, mahirap talaga unawain. Pero pag ginawa nyo ito, makikita nyo, sasamahan kayo ng Panginoon. Magiging mabuti, maayos, masaya, at matagumpay ang inyong buhay. Amen? At dadakilain tayo ng Panginoon. Alam mo, sabi sa isang bahagi kasulatan, ipagyayabang tayo ng Panginoon sa harapan ng mga anghel. Sasabihin ng Panginoon, yan, nandoon yan sa Rizal Football Stadium. Malakas kong umemen niya. Hallelujah. Ayan, kaya nawala ang sakit sa tuhod yan sapagkat laging nakatayo yan. Kaya hindi kinapitan ng mga rayuma yan. Ayan, kaya malaki ang gantimpala dito kasi kahit hindi niya iniintrigahan ang mister niya ng sweldo, sige pa rin. Nagmamahal pa rin. Naglilingkod pa rin. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. At saka ito nga pala, naalala ko kanina kasi may pinala sa aking Panginoon na parang kailangan malaman nyo tungkol sa pagtitiis. Pinagtitiisan natin yung mga bagay dito sa lupa. Pinagtitiisan natin yung ating mga kaaway o kayo mga hindi natin makasundo sapagkat pangsamantala lang yun, di ba? Darating yung katapusan noon. Pag hindi natin sila napagtiisan at tinapatan natin sila ng kanilang mga maling gawa, ng kanilang kasamaan, maniwala kayo sa hindi, yung ating pagtitiis dito, may continuation sa kalawang buhay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat yung masama na ating tinapatan ng kasamaan din, kasama pa rin natin doon sa kabilang buhay na walang hanggang kumukulong apoy. Gusto niyo makasama sila roon?
Ayaw. So, wag natin silang tatapatan ng kasamaan. Amen? Malinaw ho ba yun? Kaya ngayon, magkakaroon tayo ngayon ng lakas at tibay at siglang manindigan sa salita ng Diyos. Yung sinasabi ng Diyos ay ating gawin. Ano man ang sabihin ng mundo, sabihin man nilang sira na tayo, mala ng martir ngayon, okay lang. Okay lang. Diba? Huwag lang natin silang makasama doon sa kanilang piniling lugar na pupuntahan. Doon lalo na sa mga nagsabing, walang Diyos. Walang Diyos, kaya tayo mag-divorce na lang. Hayaan mo sila. Hayaan nyo sila. Bastang mahalaga, pagtapos ng ating kaunting pagtitis dito sa lupa, iba ang ating kalalagayan. Amen? Doon sa dakong walang katapusan ang katuwaan at kasihan sa piling ni Yahweh El Shaddai. Amen? Malaki ang gantimpala doon. Pangatlo, sa pamaraan ng tao, ang mahalaga ay ang kanyang kikitain o tatanggapin. Sa pamamaraan ng Diyos, ang mahalaga ay ang kanyang ibibigay. Narinig niyo yun? Sa mundo ang kadakilaan, ang mahalaga yung kinikita. Yung tinatanggap. Sa Diyos iba naman, ang mahalaga yung ibinibigay. Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang pag-ibig ay isang bagay na hindi iniipon. Ang pag-ibig ay isang bagay na hindi tinatago. Love is something that you give it away so that others will experience and receive it also. Amen? Itaas natin ang hawak-hawak na kamay. Love once again. It's just like all that time and you won't get mad. It's silly, let it share it. And it's sharing. Kayo? Okay. So, sa sukatan ng Diyos, ng kadakilaan at tagumpay, ay yung pagbibigay. In other words, sabi kasi, Brother Mike, ako na lang laging nagbibigay. Laging nagbibigay. Siya, hindi na. Ako na lang laging sumusunod. Diba? Hindi, hayaan mo. Sapagkat nagagawa mo yon dahil kasama mo si Jesus. Amen? Amen? So, another one, number 4, sa pamaraan ng tao, ang hangarin niya ay paglingkuran siya. Diba? Sa pamaraan naman ng Diyos, ang hangarin ay makapaglingkod. Narinig niyo yun? So, there are times kasi nakala natin yung sikat yung pinaglilingkuran. Asa't paningin ng tao yun. Pero sa paningin ng Diyos, iba, ikaw na nagbibigay at naglilingkod, ang dakila at tagumpay sa kanyang harapan. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Diyos. Okay. And finally, sa pamaraan ng tao, ang atensyon ay pahigitan o pasikatan. Pasiklaban. Diba? Sa Diyos naman ay pagtutulungan. May mga tao kaya hindi magkasundo-sundo sapagkat pasikatan eh. Kaya hindi magkasundo kanya-kanyang pasiklaban eh. Pinakikita kayong kanyang galing, pakikita yung kanyang kaya, anong kaya niya. Kaya kaya ko yung magsarili. Ayan. Hindi, ang maganda sa Diyos yung hindi ko magagawa, magagawa mo. Sapagkat walang taong perfecto. Narinig yun? Mayroon ako magagawa na hindi nyo magagawa. Mayroon man kayo magagawa na hindi ko magagawa. Amen? Bakit sinasadya ng Panginoon yan? You know, God creates a need
so that we will need each other. Amen? Pag tayo walang kailangan sa Panginoon, nakakalimutan natin ang Diyos, di ba? Pero subukan nyo, mas kanong yaman mo, may darating siyang problemang di mo kaya. Amen? May darating siyang pangailangan na hindi kaya ng pera mo. Pero maibibigay ng kapitbahay mong walang pera. Aniwala kayo? Para mangailangan tayo sa isa't isa. Para tumingala tayo minsan sa langit. Tatandaan nyo, walang taong masasagot niya ang lahat ng kanyang pangangailangan sa buhay. Amen? God will always create a certain need in the life of a person at a certain time to remind that person that life is not everything here on earth. Amen? Darating at darating ang sandali na makakaalala ang tao ng Diyos. Yung kadalasan kasi doon, may mga taong nasa bingit na ng kamatayan, naghihingalo na talagang pinipili ang kapahamakan. Sinisigaw pa rin niya, walang Diyos. Kung totoong may Diyos, bakit nagkasakit ako? Kung totoong may Diyos, bakit ganito ang kalagayan ko? Kapatid, totoong may Diyos. Totoong may Diyos. Subukan mo lang na sumuko sa Kanya. Subukan mo lang na isuko mo ang lahat sa Kanya. Kalimutan mo lahat ng bagay. Na sa Kanya manggagaling ang lahat. Maniwala ka kahit anong kasamaan mo. Kapatid, pagtaas ng kamay mo, simple lang sasabihin mo, Panginoon, suko na po ako. Kailangan ko na ang tulong mo. Ngayon din, tutulungan ka ng Panginoon. Amen? Narinig niyo yun? Sometimes, hinahayaan ng Panginoon dumating tayo sa dulong-dulo. Dulong-dulo. Ang sabihin ng mga iba, bakit brother Mike kung dumating ang tulong ng Diyos ay sa dulong-dulo na? Kasi, di naman natin pinapansin yung tulong ng Panginoon, nandyan, nakalaan na. Kaya lang kung ano-ano pang paraan na ating ginagawa, inaasahan. Pakiwari natin, kaya natin lahat. Pero kapatid, maniwala ka, mas kanong yaman mo, mas kanong lakas mo, mas kanong connection mo, mas kanong gandang lalaki mo patulad ni... Tatapos na tayo, kakasingit yan, no? Hindi mawawala yan. Maniwala kayo. Laging papaalala sa akin yan ang Espiritu ng Panginoon. Iyan na lang aking katuwaan eh. Amen? Pag nabubula ko kayo dyan, hallelujah. Alam mo, pero hindi para sa akin yan. Para sa inyo lahat yan. Amen? Tinuturuan tayo ng Panginoon paano tayo magpahalaga ng tama. Amen? Pahalaga natin yung lahat ng nilikha ng Diyos. Tuturuan ko kayo ng gusto yung matuwa sa inyo ang Panginoon. Gusto nyo? Mapalapit talaga sa Panginoon. Yung malapit na malapit sa Kanya. Okay. Pagising nyo sa umaga, tingnan nyo lang ang inyong mga daliri. Tingnan yung mga daliri nyo. Ilan ang daliri nyo? 10. Okay? Pagising nyo bukas, tingnan nyo liyan. 10. Paano gagawin nyo? Salamat sa Diyos. 10 pandaliri ko. Amen? Aba, totoo yan. Diyan lang, ma-appreciate nyo na. Sapagkat may mga taong hindi kumplito ang daliri. Oh, mayroon kong nakitang tao. Hindi 10 ang daliri. 12. Oo. Pero hindi mo gana tingnan. Kaya kung nagsanga-sanga. Amen? Totoo yan. Mayroon naman, di kumplito sapagkat may kitong. Kinain na yung isang daliri. Oh, yung ganyan ang kitong eh. Amen? Madali. Kasi yung iba, mahirap patandaan eh. Pagising mo agad, iharap mo ang daliri mo sa harapan mo sa mata mo. Tingnan mo agad. Pagising mo agad, tingnan mo ang mga daliri mo. Maaalala mo ang Diyos. Buhat ngayon. Noong una, di natin napapansin yan, di ba? Ito, tandaan nyo ang aral na ito. Simple kung kumilos ang Panginoon. Hindi sa malaking bagay nagpapadama ang Panginoon sa tao. Tatandaan nyo, hindi natin makikita ang Diyos. Pero sa katauhan nyo, nandyan na siya.
Amen. Tell me where God is not. Sabi niyo sa akin kung saan lugar wala ang Diyos. Iyan ang hindi napapansin ng maraming tao. And I tell you, brothers and sisters, bawat ngiti niyo natutuwa ang Diyos. Bawat ngiti niyo natutuwa ang Diyos. Amen? Bawat palakpak niyo natutuwa ang Panginoon. Ilang milyong tao sa balat ng lupa ang hindi makangiti ngayon sa problema. Amen po ba? Amen. Ilang tao sa balat ng lupa ang hindi makapalakpak sa Panginoon ngayon. Milyon-milyon. Tayo, kokonti lang. Pero nako, tuwan-tuwa ang Diyos sa atin. Amen? Kaya naman, pag inagtas ang ating makamay at tayo humingi ng ating kailangan, tsak yun! Amen? Kaya lang sabihin niyo, Brother Mike, paano natin masusunod ang pamamaraan ng Diyos? Okay. Alam na natin magkaiba yung pamamaraan ng tao sa pamamaraan ng Diyos. Ano? Magkabaliktad yan. Meron turo dyan. Ayon sa 2 Pedro, unang kabanata, talatang 3 hanggang 9. Pakinggan nyo ito. Saka nyo na tingnan sa Biblia nyo pagdating sa bahay. Isulat nyo lang ang 2 Peter chapter 1 verses 3 to 9. Tinanggap natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Did you hear that? Narinig nyo yun? Ulitin ko. Tinanggap natin sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang mamuhay ng tapat sa Diyos. Tatandaan niyo ang sabi ng Panginoon, yaon lamang tapat sa Kanya ang Kanyang ililigtas. Yaon lamang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ngayon, so tinuturo niya sa atin sa pamagitan ng kapangyarihan ang kung paano tayo magiging tapat sa Diyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Narinig niyo yun? Di tayo tinawag ni Kristo upang tayo ay pabayaan. Di tayo tinawag ni Kristo upang tayo ay ipalamon sa dyablo. Kundi tinawag tayo ni Kristo upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Narinig niyo yun? Bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sino ang gustong mabahaginan ng karangalan at kapangyarihan ni Jesus? Tsak yun. Babahaginan tayo ngayon ng Panginoon. Amen? Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan ng kanyang karangalan at kapangyarihan. Sa pamagitan nito, nangako siya sa mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ba maganda ito ha? Ulitin ko nga ito, tahimik kayo. Ulitin ko. Sa pamagitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga upang makaiwas kayo sa mapanirang simbuyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito at makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Ano kaya ito? Ano kaya ito? Sa magitan nito, nangako siya ng mga bagay na mahalaga. Ito ang hahanapin ko. Hanapin natin itong mga pinangako ng Diyos na mahalaga. Gusto nyo? Pagbalik ko dito galing sa lawag, babalik ko dito, anong sunod natin? Palm Sunday na, no? Ito ang hahanapin natin yung mga pinangako ni Kristo. Ha? Upang tayo daw ay makaiwas sa mapanirang simboyo ng kahalayang umiiral sa mundong ito. Talaga naman. At makahati sa kanyang kalikasan bilang Diyos. Alam nyo, kanina sa television sa news, nanood ako habang papunta rito. May 3 magkakapatid na dalagita. Hinahalay ng tatay. 3 anak na dalagita. Hinahalay ng tatay. Tingnan nyo.
ang kasama na yan, no? Dahil dito, dahil dun sa pangako ni Jesus, dahil sa kanyang mga pangako upang tayo makaiwas sa mga umiiral na kamunduhan, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihang asal. Kabutihang asal. May mga tao may pananampalataya, walang kabutihang asal. Ang asal ay hayop. Narinig niyo yun? So, kung ibig nating dakilain, makahati sa karangalan at kapangyarihan ni Kristo, dapat daw dagdagan natin ang ating pananampalataya ng, sigaw nyo, lakasan nyo, mabuting asal. Mabuting asal. Iyan ang palatandaan ng mga anak ng Diyos. May mabuting asal. Amen po ba? Amen. Ang isa sa mabuting asal ng mga anak ng Diyos, kapag may nagsasalita sa kanyang harap, ay hindi nagsasalita. Nakikinig. Hindi nakikipagchismisan. Isa yan sa magandang asal. Mabuting asal yan. Amen? Isa sa mabuting asal ng anak ng Diyos ay hindi namimintas. Amen? Hindi humahatol sa kanyang kapwa. Hindi nagmamataas. Hindi nagmamapuri. Hindi makasarili. Isusubo na, ibibigay pa sa nangangailangan noon. Amen po ba? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay. Dahil dito sikapin ninyong idagdag sa inyong panampalatayang kabutihang asal. Sa kabutihang asal ang kaalaman. Kaalaman o karunungan na galing sa Diyos. Sa kaalaman ang pagsupil sa sarili. Progression yun, ha? Patandaan nyo ito, ha? Sa pananampalataya, idagdag natin ang kabutihang asal. Sa kabutihang asal, ang kaalaman. Sa kaalaman, ang pagsupil sa sarili. Sa pagsupil sa sarili, ang katatagan. Narinig yun? Katatagan. Ibig sabihin, di nayayanig. Ano mang nangyari, di nayayanig. Ano ang pagsubok ang daanan, di nayayanig. Yung kanyang mabuting asal, hindi nahahamon. May mga tao, mabuting asal, kaunting hamon, pumapatol. Amen? Wag natin silang papatulan. Maski tayo hinahamon na, wag niyo siya papatulan. Maski sabihin na, duwag. Ako sinasabi ganyan, duwag. Sabi nila ako'y nag-aaralan niya. Hindi ko masasabi dito yung sinasabi sa akin eh. May mga ginagamit na hindi pwede kong banggitin. Bakit kaya, no? Alam niyo, pagkasama yung Panginoon Kristo, yung mga salitang di dapat mabanggit, di mo talaga mababanggit. Amen? Isipin nyo lang kung ano sinasabi nila sa akin. Hallelujah. Sa katatagan ay kabanalan. Ayan. Progression yun, ha? Okay. Panampalataya, kabutihang asal. Kabutihang asal, kaalaman. Kaalaman, pagsupil sa sarili. Pagsupil sa sarili, katatagan. Katatagan ay kabanalan. At sa kabanalan, ang pagmamalasakit sa kapatid. Narinig ba yun? Sa pagmamalasakit sa kapatid ay pag-ibig. Talagang dunahantong yan sa pag-ibig eh. Ang makatangiang iyan ang inyong kailangan. Taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagdakila sa Panginoong Kristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Narinig niyo yun? Kasi ang lahat ng ating pagpapagod, ang lahat ng ating pag-awit-awit dito, ang lahat ng ating pagpupuyat, mawawala ng kabuluhan yan kung wala sa atin ang makatangiang ito. Amen? Biro mo nga naman yan, sasayaw-sayaw tayo dito, pipresidol tayo dito, pagdating sa labas, makikita tayo ng Panginoon, nakikipag-away. Ano? Counting difference, nakikipagmurahan. Ano? Paano yun? Kaya mawawala ng kabuluhan yun. Hindi natin tatanggapin yung karangalan na inilalaan sa atin ni Yahweh El Shaddai. Amen? Sabi ito, ang sino mang wala ng mga katangiang iyan. Ayan, ito, pakinggan nyo ito. Kanya pa ba kayo? Okay. Lagay yung kamay sa dibdib nyo. Ayan, dibdib niya. Ang sino mang wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag na nakalimot na ipinatawad na siya ng Panginoon sa kanyang
mga kasalanan. Kaya yung mga taong may panampalataya, subalit hindi maganda ang asal, mistulang bulag daw yan. Parang walang kaalaman tungkol sa pamamaraan ng Diyos. Parang walang kaalaman tungkol sa pamamaraan ng Diyos. Di marunong magsupil sa sarili. Hindi dito sinasabing hindi tayo tutoksuhin. Dito sinasabing hindi tayo daraan sa mga paghihirap o sa mga bagay na hindi natin nais. Ang sinasabi lang dito, magkakaroon tayong kapangyarihan, iyon ay ating pagtagumpayan sapagkat una, mayroon tayong pagpipigil sa sarili. Paninindigan natin yung kabutihang asal na hinahanap sa atin ng Panginoon. Sapagkat magagawa natin, sapagkat bibigyan naman tayo ng Diyos ng kaalaman, karunungan. Paano natin mapagtagumpayan yun, lahat ng bagay na yun? Yung mga umiiral na kamunduhan sa ating paligid. Mapagtatagumpayan natin yan. Lahat na pita ng laman, mapagtatagumpayan natin sapagkat bibigyan tayo ng Diyos ng karunungan, bibigyan tayo ng kapangyarihan, bibigyan tayo ng pagpipigil sa sarili. Amen? Purihin natin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. And so, brothers and sisters, yan ang ating munting aral ngayon. Ang sukatan ng Panginoon ay iba sa sukatan ng mundo tungkol sa pagiging dakila at pananagumpay natin. Amen po ba? And so, huwag kayong magtataka. Talagang mahirap makapasok sa karya ng Diyos. Napakasikip ng daanan. Amen? Sa loob na lang ng ating mga tahanan, napakasikip na. Amen? Marami tayong pagtatagumpayan araw-araw. Subalit ang mga taong totoong nakipag-isa kay Kristo, walang mahirap na bagay. Lahat yan ay ating mapagtatagumpayan. Alam niyo kung bakit? Because when things gets rough, when everything becomes terrible and difficult, God will make a way for us. Asa ang inyong mga prayer request, ang inyong mga daladalahan, taas natin sa Panginoon, and let's pray that God indeed will make a way for all of us. No way. He works in ways for each new day. He will make a way. He will make a way. Tayo manalangin, sabihin natin, Panginoon, salamat po sa mabuting balita na muli kong narinig ngayon. Salamat po at napagalamang ko na ang iyong sukatan at pamamaraan ay iba sa sukatan at pamamaraan ng tao. Samot dalangin ko na ako po'y patuloy mong turuan at bigyan ng lakas at kapangyarihan na ito'y aking may sa buhay magampanan sa araw-araw upang mapagtagumpayan ko ang laban sa kamunduhan. Mapagtagumpayan ko ang mga tukso at kasalanang umiiral dito sa sanlibutan sa pangalan ni Jesus. Hawak. Sabihin niyo, Panginoon, alay ko po sa iyo. Una sa lahat, ang sarili ko. Pangalawa, ang lahat na hawak at mahawakan pa ng mga kamay ko bilang handog ng dakila mong pagliligtas sa akin. Loobin mo nawa na ako'y samahan sa lahat na mapagsubok na aking dinaraanan at kakaharapin sa buhay. Loobin mo nawa lang iyong sukatan at pamamaraan ang siyang maghari sa akin. Pagpalain mo po ang lahat ng aking hinahawakan ngayon upang sa pamagitan
ng maliliit na sangkap na ito, ang iyong katapatan ay aking maihayag sa sanlibutan. Sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Okay, pakibaba ng inyong mga hawak kamay at taas muli ang inyong dalawang kamay na malayang malaya. Alay sa Panginoon, purihin ang Diyos na dakila. Okay, taas ang kamay. Sabihin niyo, Panginoon, loobin mo nawa na padaluyin sa mga kamay ko ang iyong kapangyarihan upang anuman at sino man ang aking makawayan, makamayan sa araw-araw. Ang iyong Espiritu ang siyang kumilos sa kanilang buhay sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hanggang sa muli, sumainyo lagi ang biyaya ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Yes, mapagpalang araw po mga pray partners and brother and sister in Christ. Saan man po kayo naroon, abutin po kayo ng mapagpalang kamay ng ating Panginoong Yahweh El Shaddai. At syempre, ito po ay ang another powerful playback mula sa ating punong lingkod, gwapong punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. At ito nga po yung tinalakay po ng ating punong lingkod po ang dakila. Bagamat ang sabi ng Biblia ay kung sino ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. At dito rin po nabanggit ng ating punong lingkod ang kanyang opinion about sa divorce. Ayan, bagamat subalit itong playback na to ay matagal na po, 1999 pa po ito. Pero ang opinion ng punong lingkod about sa divorce ay hindi po nagbabago. Sapagkat ang pinagsama ng Diyos ay hindi maaring paghiwalayin ng tao. Sapagkat ang Diyos naman ay hindi nagbabago. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan pa man. Amen po. At dito po nabanggit din ng punong lingkod na yung mga tao daw na walang Diyos ay nahihirapan pong magpatawad. Bagamat ang mga taong takot sa Diyos at sumusunod sa Diyos ay napakadali lang magpatawad at patuloy pa rin magmahal kahit na nahihirapan. So, ayan po, napakasarap no po talagang balikan ang playback ng ating punong lingkod. Ayan, panoorin niyo po mga ka-pray partners. Sobrang nakaka-bless yung mga aral po dito ng ating gwapong punong lingkod, Brother Mike C. Velarde. At ayan, patuloy po tayong makinig, dumalo sa mga gawain po ng ating ating Panginoong Hesus at Yahweh El Shaddai sa pamamagitan po ng ating mga disciple preacher, ng ating servant leader. Napatuloy po tayong palakasin, patatagin sa presensya ng mga salita ng Diyos. Amen? Ayan, stay blessed mga ka-pray partners and see you sa next video.